Kadalasang tanong sa atin, ano bang mas magandang bilhin? Pre-selling ba or ready for occupancy? Okay? So, ang sagot ko dyan, depende yan sa ilalabas mong pera. Okay? So, for example, pre-selling yung gusto mong bilhin. Sa ibang pre-selling developer na property, i-require ka ng 10% to 20% down payment. So, kung willing ka maglabas ng ganong pera at pre-selling stage pa, okay? Okay lang yun, walang problema. Kasi mas makukuha mo ng mas mura nga naman talaga kapag pre-selling. Okay? So, kung kaya mo mag-down ng ganong kalaki, so okay tayo doon. At gustong-gusto mo talaga yung location ng property, yung facilities ng property, at yung payment terms ng property. So ngayon, pag-usapan naman natin yung ready for occupancy. Dito kasi, ang ilalabas mo lang ay 10,000 to 25,000 cash out only. Ready for occupancy na to. So, sa amin, magagamit mo na agad yung pera na ipang-monthly mo dito. So, ibig sabihin, kung bumibili ka ng property for rental purposes lang, okay? For rental business, for staycation business, so ito yung magandang property. Ready for occupancy na kagad yung kunin mo kasi mapapaikot mo agad yung pera mo. Unlike kasi sa pre-selling, okay, nakatenga lang doon yung investment mo sa property na yon. Pero, yun nga, may kanya-kanyang advantage. Yung pre-selling at ready for occupancy, depende yan sa paggagamitan mo. So kung naghahanap ka ng ganitong property na affordable, low cash out, ready for occupancy na gusto mong paupahan or malipatan or matirhan, perfect na perfect ito para sa'yo dahil low cash out lang, 10,000 to 25,000 cash out only. Follow mo ako at i-message mo ako para maibigay ko sa'yo yung sample competition, photos, and details.